balita, makabuluhan, bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, pumalag ang isang lalaking sinilbihan ng arrest warrant sa lungsod ng Maynila dahilan para masugatan ang 4 na pulis, kabilang na ang isang opisyal. Ang buong detalye ibabalita sa atin ni Noche Cacas. Patay ang dalawang lalaki habang 4 na pulis ang sugatan sa nangyaring enkwentro sa 2638 Pinoy Street, Balotondo, Maynila. Dead on the spot ang dalawang suspect na sina Archie Huco alias RG Taba na umano'y member ng Alcantara Criminal Group at isang alias Makmak. Sugatan naman ang 4 na pulis, kabilang na si Police Lieutenant Colonel John Giage, Police Major Mark Dave Apostol, Police Master Sergeant Julius Omolon at Police Corporal Ket Paul Valdez. Ayon sa report ng Manila Police District, sisilbihan sana ng warrant of arrest si alias RG Taba sa kasong murder sa Manila RTC Branch 6. Ngunit bago makalapit ang mga operatiba, nakatunog ang mga sospek ay agad pinaputukan ang mga pulis sa lugar. Dito na umano nagpalitan ng putok na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang notorious at ikinasugat ng 4 na MPD personnel, kabilang na ang dalawang opisyal. Nabatid na si alias RG Bata ay sangkot sa serye ng pamamaril sa Maynila noong December 2023 at Abril 2024. Involved rin umano ang grupo sa serye ng carnapping, illegal drugs at gun for hire na may iba't ibang warrant of arrest. Samantala, nakatakda namang parangalan ang 4 na pulis sa nangyaring encounter. Para sa MBC TV Network News, ako si Noche Cacas, sama-sama tayo Pilipino. Resulta naman ng isang anonymous tip sa reward hotline ang matagumpay na pagkakaaresto sa kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy na si Pauline Canada. Ang naturang suspect na pag-alamang nagtatago lang pala malapit sa mismong tanggapan ng Davao Police. Tutukan natin ang report ni Edniel Parosa. Bunga ng tawag sa hotline ng Pabuya, ang tip na ikinadakip ang isa sa 5 kapwa-akusado ng wanted na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, isang tipster ang tumawag sa kapulisan matapos ilabas ang reward para sa ikadarakip ng mga pugante. Inilarawan umano ng tumawag na nakita niya ang kamuka ni Pauline Canada batay sa poster ng patong sa ulo na inanunsyo ng kapulisan. Dito na pag-alaman na wala na lamang palam 2 kilometro ang layo ng pinagtataguan ni Canada mula sa tanggapan ng pulisya sa Davao. Dahil sa development ng kaso, naniniwala si Interior Secretary Benner Abalos na lumiliit na ang Pilipinas para sa religious leader. Ang ating tanungin kung burado na nga ba ang anggulong nakalabas na ng bansa si Kibuloy. Sinabi ni Abalos na nasa malapit lang ang wanted sa qualified human trafficking at child and sexual abuse. Pero sa aming nakikita sa ngayon, nandiyan lang na. Nandito na sa Pilipinas. Nandito na. Samantala, pumasok na rin ang militar sa eksena ng paghunting kay Kibuloy. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Celsus Trinidad, katulong sila hindi lamang sa pagtugis, kundi maging sa information sharing kasama ng mga pulis. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Naghain naman ng reklamo ang kumpanyang NutriAsia kasamang Intellectual Property Office of the Philippines laban sa patok na grocery chain na Dali dahil sa issue umano ng panggagaya nito sa produkto ng ilang mga sikat na brand. Bagamat ongoing pa ang kasong ito, marami na ang nagparating ng kalungkutan nang lumabas ang balita. Mura at masarap daw kasi. Yan ang nangingibabaw na sentimiento sa comment section. Ang buong detalye alamin sa report ni Rose Babiera. Pinahihintay
Huminto ang pagtitinda ng ilang mga produkto ng grocery chain na Dali dahil sa inihain na reklamo ng NutriAsia kasama ang Intellectual Property of the Philippines o IPO-PHL dahil sa issue umano ng copyright and trademark infringement. Inaakusahan umano ang Patok na grocery store na ginagaya nito ang packaging ng ilang sikat na brand na maaaring magdulot ng pagkalito sa mga customer. Partikular na ang mga produktong Kulina Ketchup at Raha Pura Vinegar na halos kamukha ng mga produkto ng NutriAsia na UFC Ketchup at Dato Puti products. So ito na nga, pumunta kami ng Dali Grocery and nakita ko si Colina. Colina Sanchez! Ayan, may banana ketchup. So kayo sweet and sour ata yun. And then yung kalaban ni Dato Puti na si Raha Puro. Meron silang vinegar, soy sauce at patis. O, diba? San ka pa? Mura lang yan. Oh my God. Tapos, ayan. Andito naman si Maring Margie. Mayroon ng 353 branches ang Dali Grocery sa buong Pilipinas. Kaya sa paglabas ng balitang ito, marami ang nagpahayag ng damdamin na nangangamba sila na mawala ang ibang produkto na tinatangkilik nila sa tindahan. Depensa ng marami, masarap at abot kaya kasi ang mga produkto ng Dali. Kaya panawagan ng mga ito, huwag naman sana itong ipasara o ipahinto. Ayon naman sa Deputy Director General Attorney Nathaniel Aravelio ng IPO-PHL, kasalukuyang dinidinig ang kaso at ang pagpapahinto ng pagbebenta nito ay para lamang protektahan ang kampo ng mga naghain ng reklamo, sakaling mapatunayan na may nilabag nga itong batas. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng basketball, nagpakitang gilas agad ang Team USA sa unang exhibition match nito bago sumabak sa 2024 Paris Olympics. Tinalo ng powerhouse team ang Canada sa pangunguna ng NBA stars na si Stephen Curry at LeBron James. Ang buong detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Pinangunahan ng NBA stars na sina LeBron James at Stephen Curry ang Team USA sa isang exhibition match kontra Canada, 86-72, ilang linggo bago ang inaabangang Olympics. Bagamat ito ang unang pagkakataong makalaro ang isa't isa bilang international teammates, magandang koneksyon agad ang nakita sa dalawa, with Curry delivering 12 points and LeBron giving 7. Tinulungan ng dalawa ang team na makabangon mula sa early 11-1 deficit at makuha ang halftime lead at 41-33. Kinakitaan din ng matinding team effort ang Team USA with Anthony Edwards scoring 13 and Drew Holiday giving 11. Bago humarap sa unang laban sa Olympics kung saan makakaharap nito ang Serbia sa July 28, 4 na exhibition match pang nakaabang para sa Team USA. Susubukan ng team na makuha ang ikalaman nilang sunod na gold medals sa Olympics. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. May sweet at kuwelang mensahe ang aktor na si Dingdong Dante sa kanyang misis na si Marian Rivera matapos itong mag-trending sa social media nang i-translate sa Ingles ang Tagalog na tanong sa Q&A portion ng isang kompetisyon. Ang reaksyon ni Dingdong at translator moment ni Marian, panoorin sa report ng ating Showbiz Angel. Primetime queen na, translation queen pa! Yan ang hirit ngayon sa aktres na si Marian Rivera matapos mag-trending sa social media ang video clip kung saan translate nito sa Ingles ang Tagalog na tanong sa Q&A part ng isang beauty and fitness competition kamakailan matapos itong i-request ng isang male contestant. I will try my best. Are you ready for this? Woo! Listen very carefully. Here's my question. Your social media following grew when you become a finalist. How would you use this opportunity even after your super bad journey? I think you understand that. Proud husband naman ang aktor na si Dingdong Dante sa translator moment na ito ng kanyang misis. Say ni Dong, hindi lang daw ang panlabas na kagandahan ng kanyang may bahay ang nagningning, kundi pati na rin ang natural nitong talento sa pagpapasaya na pumukaw sa puso ng mga Pilipino. Sabay hirit ng, di na kailangang i-translate sa Ingles. Gets niyo na to! Kuwelang sagot naman ni Marian sa mister, sa susunod ay ito na lang daw ang tatawagan niya
para mag-translate. Para sa MBC TV Network News, ito bang yung showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. RH 85th Anniversary Countdown. At yan ang mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Biyernes. Pero bago tayo magpaalam, narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan? Ang tinig ng asul, pula at dilaw. Dahil malapit na ang engranding pagdiriwang ng DZRH, ang kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 3 days na lang, 3 araw na lang po. Aba, napapamarian ako. Translate din. Maparadyo man o TV, sama-sama tayo sa 85. Sa iisang adhikain, sa iisang tungkulin. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa DZRH at sa ngalan ni Yuel Reyes, ako po si Karen Oyong. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.